mga ka-momchies! Get ready with me today. I'm going to a business meeting. So there I already had my bath earlier in the morning, and that's like around noontime in there before lunch. So guhugas na lang ako ng muka at bago ako mag-makeup kasi parang feeling ko na alikabukan na naman ako doon or na mag-dust na naman sa mukha ko pagkatapos namin maglaro ni kay Leia after niya mag-breakfast. Natutulog pala yung anak ko at that moment kaya may time ako sa sarili ko. O diba, pag mamshi na tayo, pahirapan girl. Minsan hilamos na lang at saka lipstick. Tapos sunblock. Pero dyan, feel na feel ko ang moment maglagay ng pulbo, maglagay ng moisturizer, ng sunblock, at saka konting foundation. So may time ako dyan. Pinagbigyan ako ng anak ko. Sa totoo lang, another realization when I become a mother, ang hirap pala no? Kasi parang lagi kang hinahabol ng oras. Yung pang, iba na yung priority mo. Kasi back then, nung wala pa akong anak, walang problema. Kahit 2 oras ako dyan sa harap ng lamin, okay lang. Ang problema ko lang dyan pag nagbago yung isip ni Adam at nabagot nakakahintay sa akin. Pero gora lang. In fairness, may time ako mag-ayos dyan ng buhok. Kasi minsan pag wala na talagang time at nagmamadali ang ginagawa ko, tinatali ko na lang patalikod, gora na. Pero dyan, in fairness, nakapagtuwid ako ng buhok kasi tulog pa rin yung anak ko. So ayan, for the go na ang ating straight hair, ayan, nakapag-plancha na tayo. Ayan, after 1 million years, tuwid na ang aking muka, ay ang aking buhok. So yan na po ang aking OOTD. At may dala ako dyan, tingnan natin. Hulaan nyo kaya kung anong nasa loob nito. O yan, tcharan! Tingnan nyo. Yan lang naman ang laman. Siyempre, yan lang ang kaligayahan natin mga Pilipina na nandito sa Amerika. Hinahanap-hanap pa rin natin ang lasang Pinoy. Kaya, bibigyan ko siya ng Yema Balls, honey, at saka meron din ako dito mga hopya. 2 flavor yan. Sana magustuhan niya. Alam mo naman, cravings tayo pag may time. So, hopefully she like it. She's a Filipina like me. Bumiyahe pala kami dyan ng mga 2 oras at nakarating naman sa awa ng Diyos. Okay lang din kasi first time naming mag-meet in person. Ilang years na rin kami magkakilala at we have been supporting each other. Naging buyer ko siya, naging buyer niya ako. So, we have proven each other at least that we can trust each other to make this business. So, I'm happy to help and of course, she's also willing to help me with my business. Actually, proud ako sa babaitang ito kasi napaka-hardworking niya. Proud na proud ako sa kanya. Kahit single mother siya, she's really a strong woman. Kaya ako, nilulook up ko the way she upbring herself to this business and the way she handles herself along with it. Lagi ko talagang pinapanalangin hanggang ngayon na sana tayo mga Pilipino na nandito sa Amerika, dapat negosyo-negosyo, nagtutulungan, hindi yung nagsisiraan. Kasi it's really good to each other na naghihilaan pataas kaysa naghihilaan pababa. Anyways, balik na tayo dito. I actually came here for the winter clothes. Kumuha ako ng mga jacket, mga coats, mga sweater, mga terno pants. Ganda talaga ang quality ng mga item niya. Kaya confident ako na isali sa mga benta ko. Sa benta ko kasi, nagsimula ako sa luxury bags, tapos nagbebenta ko ng mga sapatos, mga inspired clothing, ano-ano na lang mga pinagbebenta ko. At syempre, meron din ako mga kliyente na ayaw nila ng may mga brand, ayaw nila yung may mga inspired brand. So, ang ginagawa ko, I'm trying to give them more options na mas maging easy ang shopping nila. Kumbaga, one stop na lang ba? Speaking of my core sa business ko, I started with luxury authentic bags. Pero naglelo ako. Simula na nabuntis ako at nagkaanak ako, naglelo muna ako kasi masyadong malaki ang puhunan at kailangan ko mag-invest ng maraming time. But right now, my priority is my daughter. She is 14 months almost right now. So siguro pag nag-school na siya, mag 3 years old na siya, and then I have more time, siguro babalik na ako sa pupufocus sa mga bags. Kasi sa bags kasi, explain ko lang sa inyo, malaki ang puhunan, malaki ang kailangan kong ituon.
kasi mas risky kasi siya. Kaya kailangan kong ako mismo ang nakatuon, tinitingnan ko ang bagay-bagay, mini-make sure ko na hindi peke ang bag na binibili ko. Kaya kasi kapag nagkamali ako diyan dahil hindi ako nagpo-focus kasi at the same time ay naalagaan ko yung anak ko, malaki ang mawawala sa akin. Kaya mas minabuti ko na muna na ito na muna ang mga pagtitinda ng mga damit at least hindi masyado masakit kung ako may hindi nakapag-focus. Continue pa rin ako sa pamimili dyan. May nakita ako mga terno-terno at saka binibigyan niya ako ng magandang presyo. Yung talagang presyong pangkabuhayan. Lahat dyan, merong mga tag, may mga label, mga branded din yan, pero mostly yung iba Australian brand, yung iba US brand, yung iba dyan hino-wholesale niya yan. As in, matagal na rin pala yan siya sa business na yan. I think she told me 10 years. Kaya, ayan, chika-chika kami dyan. Siyempre, first time din na namin magkakilala. So, may mga share-share kami na moment. And sabi niya sa akin na maglilelo daw siya ng konti. Kaya, kailangan niya mag-let go. So, eto naman ako for the grab ng opportunity. So, ayan na nga. Mga 3 hours siguro kami doon namimili ng ano. So, nakadala ko ng mga 2 or 3 box. So, pagtapos namin doon ay nagutom ang mga person. So, dumaan muna kami at kumain sa malapit sa amin. Siguro mga 10 minutes. Dumaan kami dito sa pier. Dito naman magandang maglakad-lakad pagkatapos ng busy day. So, ayan, relax. Parang family bonding na rin to. At saka lab na lab ni Kayla yung mag-stroll around. So, ayan, pinagbigyan namin siya. Syempre, kahit mag-business, huwag kalimutan. Meron pa rin kaming anak. At ayan, nagbanda ng aming atensyon. Pagkatapos ng sunset ay of course, dumilim na rin dyan. So, ayan, umuwi na rin kami. Kaya, yan na lang muna mga momshies. Till next vlog. Bye-bye!